Ay, ang sarap naman nito. Sarap. Masarap kaya. Kape na to. O pinapaalam San Jose sa aming mahalawing Ama namin at gabay sa landas ng buhay. So, eto na nga, ang hindi nyo naman masyadong inaabangan na pagpasyal ko sa Lipa City, Batangas sa kauna-unahang pagkakataon ng buhay ko. Bale, sa Jamliner Terminal sa May Cubao ako sumakay. Yung may signage na SM Lipa yung sinakyan ko. Ang bilis lang naman yung biyahe, nagulat nga ako. Iidli pa sana ako, kaso mayat maya nakita ko na itong De La Salle sa May Lipa. So, nasa Lipa na nga talaga ako. Wala pang 3 oras na biyahe, Umalis yung bus sa Cubao around 8:30. Wala pang 10:30, andito na ako. Kaya yung susundo sa akin, nagulat din. Ayun, ako tuloy yung nag-antay sa kanya dito sa meeting place namin. Sa may McDonald's, tapat ng La Salle. Medyo umaambon-ambon pa nga nung mga araw na ito Kaya napilitan akong pumasok sa loob ng McDonald's. Habang inaantay ko yung sundo ko. O ganun talaga yung accent kasi nasa tapat ako ng La Salle. Kailangan kong makibagay sa kanila. Syempre, para di man nakakahiya, nag-order ako ng kape na sobrang init, nakakapaso. Ganito yung gusto kong kape, hindi gaya sa ibang mga branches nila. Yung mainit na tubig nila parang in-steam lang. Hindi masyadong mainit. Kaya hindi mo masusulit yung pag-inom mo. Kayang-kaya mong bikit-bikitin yung kape nila kasi hindi ka mapapaso. Ay, andyan na pala yung sundo ko Nag-arkila pa talaga siya ng tricycle. Pwede namang maglakad na lang tayo Sayang yung pamasahe. Hoy, ikaw na pala yun, Ate Marl. Akala ko gwapong Batanggenyo yung mamimit ko dito. Ikaw lang pala yung makikita ko. Sana di na lang ako lumawas, charot. Siya po pala yung tumayong nanay-nanayan ko nung nag-work pa ako sa Landmark Makati for 4 years. Isa siya sa mga una ko laging minimit tuwing nagbabakasyon ako galing Saudi noon. Kaso ngayon, kung kailan 8 months na ako dito sa Pilipinas, saka lang kami nagkita. Alam niyo kung bakit? Surprise gone wrong kasi yung nangyari. Hindi ko kasi pinaalam sa kanya yung pag-uwi ko last year. Kasi nga, isa-surprise ko dapat siya napuntahan sa bahay niya sa Makati. Kaso, nung papunta na ako, nabalitaan ko, hindi na pala siya doon nakatira. Dito na sa Batangas. So, ayun, hindi natuloy. Tapos, nabisi na rin ako. Ngayon na lang nagka-time ulit na makaluwas-luwas. At dahil nga sa aspiring vlogger daw siya, parang si Mami Grace Tan Felix. O, ayan, tinuruan ko na lang siya. Kape na to. Ate Marl, hindi yun pagsasabayin. Mauuna yung taktak bago ka magsabi ng okay na to. Nilutuan niya pala ako ng pritong bangos tsaka pinakbet para sa lunch namin. Sobrang nangangayayat na daw kasi ako kaya kailangan kong kumain ng gulay. Paki-follow na lang po yung page niya, ha? Charot, wala siyang page. Masarap yung luto niya kaya ayan, napapasayaw tuloy ako habang kumakain. Pinakita ko rin pala kay Ate Marlene yung aking ini-endorsong politiko, Sabon. Wala lang, maghihilamos lang naman ako dyan ng muka kaso biglang may tugtog kaya ayan, napasayaw tuloy ako. Kinahaponan, lumabas na kami para gumala dito sa Batangas. Ipapasyal daw niya kasi ako dito sa Lipa. Na-excitement tuloy ako sa mga makikita ko. Habang naglalakad papuntang highway, may nadaanan kaming chapel. Andito yung mga kaibigan ni Ate Marlene, kaya dumaan kami saglit at huminto. Kaso kapag andito ka na pala, parang nakakahiya ng umalis nang hindi mo pinapatapos. Kaya ayun, inantay na lang namin hanggang sa matapos yung misa. Panginoong biyaya, awa at tatag, ipasang na lang ang igagan sa lahat ng Pagkatapos ng misa, ayan, chismisa na ulit, charot. Kwentuhan lang naman yan, oy, tsaka kumustahan, ganun. Bye-bye po, mauna na po kami. Salamat po sa inyo. Saan ba kasi tayo papasyal, Ate Marlene? Ikaw yung nakakaalam dito sa Batangas kung saan yung maganda. Ay, dito tayo papasyal sa may Robinson's Place Lipa. Ang taray, bagong-bago to sa paningin ko, Kala ko ba naman kung may kakaibang lugar tayong papasyalan dito sa Batangas ba? Magmumol lang din pala. Meron din namang Robinson's Place sa may Kalasyaw. Pwede sana doon na lang ako nagpunta kaysa lumuwas pa ako dito sa Batangas ba? Ano man, ibablog ko dito sa loob ng mall, Ate Marl. Mag-ala Disney Princess ba ako dito? Ganon? Ang dami mang ganito sa Pilipinas. Uy, may nakita pala akong murang bilihan ng helmet dito. Naka 50% off yung iba. Bumili na nga lang ako kasi higit 3 buwan na ako nagmamotor. Nang hihiram pa rin ako ng helmet hanggang ngayon. Maraming salamat po sa pag-assist, sir. Medyo nag-worry siya kasi baka i-return ko daw yung nabili ko. Sabi ko, wag ka mag-alala kasi sa Pangasinan pa uuwian ko. Di rin naman kasi big deal sa akin ang mga slightly damaged items as long as nagagamit. Pinakaayaw ko lang talaga yung pinapaasa ako. Ngayon ay papunta na po tayo sa exciting part. Ang aking pagtikim sa pinagmamalaki nilang Lomi dito sa Batangas.
Sakto, may lumihan naman pala dito sa may food court nila. Kaya di na kami napalayo ni Ate Mar para maghanap pa ng mga lumihan sa labas. Umorder ako agad syempre, yung tig 138 lang. Parang triple toppings na yata yun, ganun. Mayroon naman sila nung overload talaga, yung sobrang dami ng toppings. Kaso tig 200 plus naman, B. Baka pag in-order ko yun, maglakad na lang ako pa uwing Pangasinan. Naibili ko na kasi ng helmet yung pera ko. Meron din pala sila ditong Goto Batangas, kaya nag-order na rin ako, 109 lang naman. Tinikman ko na agad kasi na-excite man ako na malasahan ito. Kahit di man ako masyadong mahilig sa lomi, mas bet ko kasi ang mami. Pero nung pagtikim ko, sabaw pa lang, be, panalo na. Kaso bigla akong napatigil sa pagkain kasi magdadasal pa pala. Nakakahiya man tuloy kay Ate Marlon. Bago ko simulan yung paglafang, nag-igib muna ako ng toyo nila. Kasi yung toyo nila dito, be, nasa water jug. Saka ko pinigaan ng kalamansi na may sili. Alam nyo, bukod sa lasa, isa sa mga nagustuhan ko dito, iba yung lapot ng lomi nila, guys. Hindi nakakaumay. Tapos yung noodles niya, hindi matabang, may lasa talaga. Parang sila na din gumagawa ng mga noodles niya, ganun. Kaya may timpla din. At syempre, mas nagpasarap din yung mga toppings niya na pakadami. May mga itlog, chicharon, at yung iba di ko nakilala. Di ko lang masyadong nagustuhan yung lasa nung Shanghai na isa sa mga toppings niya. Ayan nga, binigay pa ni Ate Marlon sa akin yung Shanghai niya. Pero naubos ko talaga siya, guys, as in simot na simot. Ang sarap kasi talaga nung malapot na sabaw nila. Dito naman na tayo sa Goto Batangas. Dito ko lang napag-alaman na ang goto pala sa Batangas, guys, ay hindi katulad sa atin na parang lugaw. Dito, ulam siya talaga. Masarap din kasi mahilig ako sa mga ganitong luto ng lamang loob. May hahalin tulad ko siya sa Kaliskis ng Pangasinan. May gusto nga akong puntahang gotohan dito sa Batangas. Yung Kuya Oliver's gotohan sa may San Juan yata yun. Kaso, kapos lang talaga sa oras. Naubos ko din yung laman ng goto. Pero yung sabaw, di ko na hinigop lahat kasi busog na talaga ako. Si Ate Marlon naman, di niya na naubos yung lomi niya. Busog pa daw kasi siya. Kaya ayun, pina-take out na lang niya. Dinner na lang daw namin sa bahay mamaya. Habang nag-iikot-ikot pa kami dito sa Robinson's Place, may nadaanan kaming mga gwapong kumakanta. Ayan sila, hindi nga lang ako makarelate dito sa kanta nung isa. Pero nung sumunod naman na yung isa pang gwapo din, kinanta niya yung It Will Rain. Ayun, nakapag-emote tuloy ako. There'll be no sunlight if I lose you, baby. Oo na, it will rain if you walk away. Madaming gwapong Batanggenyo sa totoo lang. May mga naging workmate na rin ako na mga Batanggenyo. At isa sa mga napansin ko sa kanila, alam nyo, madali lang silang kausap. Totoo. At dahil sa nagustuhan ko yung kanta niya, ayun, binigyan ko na lang siya ng 10 pesos na tip. Kinabukasan, bago ako tuluyang umuwi sa Pangasinan, nagpunta muna kami sa palengke na Ate Marlon habang nakasakay sa tricycle kung saan di ko maiunat yung ulo ko. Ang baba man kasi, ayan tuloy, abukot ako habang nakasakay. Nagpunta pala kami dito sa may bilihan ng kaping Barack Obama. Kasi maraming nag-comment sa post ko na itry ko din daw ang kanilang kaping Barack Obama dito. Kaya ayun, bumili ako ng premium kalahating kilo. Akala ko ba naman pag binili ko, maiinom ko na agad. Dito ba titimplahin, ganun? Yung pala ako pa magtitimpla sa bahay. Thank you so much po. Bali sa Pangasinan ko na ito titikman, Hanggang sa hinatid na po nila ako papuntang SM Lipa Terminal. Thank you so much and bye-bye San Carlos Homes, Lipa, Batangas. Taga San Carlos din ako, sa Pangasinan nga lang. So yun lang po ang mga ginawa ko dito sa Batangas. Sinikman ko lang talaga yung goto at lomi nila. Hindi na ako masyadong nakapamasyal, lalo na sa mga beach nila dito kasi alam ko maraming magagandang beach dito sa Batangas. Tapos na kasi talaga ako sa oras at budget. Pero sulit naman kasi nakabanding ko si Ate Marlene. Gumaan yung pakiramdam ko kasi nakausap ko siya, nakapag-open ako sa kanya ng mga pinagdadaanan ko, ganun. Nakakatuwa lang din kasi mula nung nag-post ako na nasa Batangas ako, ang daming nag-message talaga sa akin, na gusto makipagkita, gusto magpa-picture. Doon ko napagtanto na ang dami ko pala talagang followers dito sa Batangas. Kaya sana makabalik pa ulit ako dito soon. Pagdating namin sa SM Lipa Terminal, hinanap ko yung bus na may signage na PTEX kasi doon na ako sasakay pa uwing Pangasinan. Thank you so much po Ate Marlon and Ate Helen sa paghatid. Pag alis ng bus, bigla man akong nakatulog tapos para ba akong nananaginip na hindi ko mawari. Tapos nung pagtingin ko sa bintana, nasa City of Dreams na pala ako. Kaya pala ako nananaginip. Andito na ako sa PTEX. Bawal daw ang papetex-petex dito. Ngayon, pasakay na ako sa bus pauwing San Carlos. Kung saan sa dinami-dami ng movie na pwede nyong i-play, bakit itong Hello Love Again pa? Nanggigil ako sa inyo. Okay lang sana kung may jowa akong katabi dito. O siya, sige na, yun lamang po. Please like, share, and follow for more. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make our people happy.